Alright, hello mga ka-Power! Welcome to Power Technical Training Center, the premier test-accredited assessment center sa buong UAE, approved by KHTA, recognized by PQUK, at higit po sa lahat, we are ISO certified na lubos na tikalidad ang pag-aaral niyo dito. And we're here again and back to our segment here at Power Talks. And we have here today, please introduce yourself. Hello guys, my name is May. Hi guys, my name is Lizelle. Alright, there. And today we will have here, of course, our Power Mug. So in that, or inside of the Power Mug, we have our questions. So you have to pick a question and share your power stories. Are you ready? Yes, ready. Alright, so we'll start now from Miss May. Okay, so Miss May will pick a question and then it would be Miss Liz to answer the question. Alright. So, bunot na tayo. Yay! So, okay, Ate Lizelle. So, for today's question, kung may kapwa OFW kang nagdadalawang isip, ano ang sasabihin mo para ma-inspire siyang mag-enroll? For me, especially though, I know that we are so busy na sa mga work natin, but for this time or we should upskill ourselves, invest ourselves, like you're going to take some short courses or to invest yourself para marami kang matutunan and may apply mo, especially now in modernization. Tsaka parang hindi nasasayang yung mga days natin Yes, sa office. yes, oo. Kasi parang, alam mo yun, parang kung mag-i-stack tayo sa, alam mo yun kung ano yung trabaho natin, tapos andun lang tayo, parang alam mo yung may isip mo na parang andito lang ako. So, you should ask yourself or try to figure out kung Saan ka mag-grow? saan ka mag-grow. And especially in Power Technical, ang dami mo talaga matutunan. It's my turn na to ask question to May. Okay, chug. And my question for you is, ano ang mga bagay na minsan hindi naiintindihan ng iba tungkol sa buhay OFW? Okay. So, as OFW for more than 5 years, to be specific, 7 years, pag OFW ka, parang, syempre, masyadong malungkot. Parang malungkot kasi malayo ka sa family. So, you have to search for something na mag-divert ng attention mo. Katulad ko, before kasi, during my, when I was in 25, parang nakaranas ako ng midlife crisis. So parang work lang ng work, parang wala akong nakikita saan ko ba nilalagay yung mga kinikita ko. So parang hindi mo ma-question yung sarili mo dahil yung mga sinasakot mo naman is sinutulong mo sa family mo. Why not invest something for yourself? So ginamit ko, nag-start akong mag-aral. So nag-start akong mag-aral ng nursing assistant and then nalaman ko yung Power Technical. And here, sa tulong ng bundle course, hindi lang isang course ang na-enroll ko, dalawa pa. So parang, imbis na nasa bahay lang ako during my off ng Saturday and Sunday, Yeah. naghanap ako ng pag-aaralan ko. So, eto nga, dito tayo sa digital marketing and then meron din akong computer literacy. And Wow, it's a good choice. yeah, it's very helpful for me. Not just for myself, but also for my career. Yan, so next question na tayo. Ikaw naman ang papahirapan. Oh my God! Pinakabahan talaga ako, May. Ang Huwag mahirap ha. Huwag mahirap. Eto na. Ano ang tingin mong biggest achievement mo sa sarili mo habang nag-aaral ka? Naku, parang iiyakan nito. Kaya nga, for me, especially in my course, digital marketing, sobrang ang dami ko talaga natutunan, especially to build the website. Sobrang nilook forward ko siya from the start. Oo nga, kasi from the start website na Yeah, true. Kaya nga, and then, alam mo yung tipong about posting, like you can post in just only one click, in 100 posts in just one click. Super galing, parang nakaka-amaze talaga siya. So, this is my second question to you, May. For you, May. What's that? Paano ka natulungan ng school na i-manage ang oras mo sa pagtatrabaho at pag-aaral? So, na-manage ko siya kasi very thankful naman ako dahil meron akong Saturday and Sunday off. So, sabi ko nga,
imbis na yung time ko during Saturday and Sunday is humiga lang ng humiga at matulog. So why not mag-enroll ako ng course to enhance my skills. And then, Wow. ito na nga, na-manage ko naman siya pag may mga assignments. Hindi naman kasi sa Power Technical, hindi naman, kumbaga yung mga professor or yung mga teacher natin dito sa Power Technical is hindi sila parang very pushy, parang very understanding sila. Kung magagawa mo yung assignment mo or yung projects mo, they will give you time inside the school itself. So Yeah. parang hindi tayo napipressure na, ay pagka hindi ko nagawa yung assignment ko or ganyan, ipapahiya ka or something like that. So parang namomotivate kami, though hindi namin siya minsan na fulfill ng buong buo, pero nakaka-start kami and natatapos din naman natin at the end of the day. Okay, pero hindi ka nahirapan kasi di ba, galing ka pang Sharjah and then going to here in Power Technical, di ba? That's a very good question. So yun, so galing pa ako sa Sharjah, parang nasa sa'yo kasi yun eh, pag gusto mo, may paraan. So kung may willingness ka talaga, go for the go. Wow, galing. Sipag ni May. So next question, bago tayo. Very hot dito sa UAE, mga beshi. So kung may ibang OFW na gustong mag-grow, anong advice ang ibibigay mo? For me, based sa karanasan ko or a lot of friends na parang, alam mo yung, ang dami ko nakakausap na mga friends na nagtatanong sila kung anong gagawin nila to grow themselves. So, ang may suggest ko is to, alam mo ito, invest yourself na mag-aral talaga. Tama. And Power Technical is just like walk away from Satwa and then metro station as well. You can just walk 10 minutes away like that. So, it's so very convenient. And dapat talagang mag-invest tayo for now para hindi tayo ma-stuck kung saan tayo para may grow yung sarili natin. And then kung mahanap natin kung ano yung para sa atin talaga. So kailangan nila talagang maghanap ng way. Yes, yeah, that's true. Yeah. Marami kang ma-check na courses here in Power Technical. A lot of choices, di ba? So next question. That's for me. For you? Yeah, that's for me. Okay, That's sorry. question for you. I'm so That's excited. my one last question for you, May. Okay. Ano ang pinakamahirap na sakripisyo mo bilang OFW? Parang masyado makabagbag na Kaya nga. mga tanong sa akin. Pinakamahirap na sakripisyo. Siguro yung sinacrifice ko yung, dati kasi nung sa Pilipinas, mangarap ko talaga na mag-work sa media. Wow. Pero nangyari naman talaga siya. So na-push ko na magtrabaho ng media. It's just that, parang kailangan mo ng mas better opportunity, mas better na sahod kasi naging practical na rin lang ako. Nung pumunta ako dito sa UAE as a visit visa, naghanap ako ng work and then yung una ko nahanap na work is sales and admin. So itong sales and admin na to, alam nyo guys, pinakamahirap yung tanong no. Parang naglalakad ako ng kalsada na sobrang init. Tapos, ang dami kong dala-dala. Oo, ang dami kong dala-dala para maka-visit ng client. And parang nadidegrade yung sarili mo, pero kailangan mo mag-bounce back sa sarili mo na, okay lang to, parang start lang to ng career mo dito. So, kailangan mo mag-push hanggang eventually, hindi naman agad-agad, gradually na nahanap ko yung path na dati pangarap ko lang na makapagtrabaho sa ganitong part. And then, unti-unti naman, thank you Lord, through the manifestation and through the help of, investing in yourself. Picture na ba ako? Ay, ang fresh ni Ate Liz! Wish pa ba yan? Fresh Sa Lord. ba? Ito na ang tanong. Ano ang pinaka nakaka-inspire sa'yo habang nag-aaral dito? For me, yung nakaka-inspired sa akin habang nag-aaral ako, si Sir Justin talaga, as in, alam mo yung super saya ko, super na-inspired talaga ako sa kanya, gawin na magturo siya, grabe, hands up talaga kay Sir Jazz. Ang galing, tapos, talagang
tutulungan ka niya, i-explain niya talaga sa'yo one by one kung sino ang hindi nakakaintindi. Ipapaintindi niya talaga sa'yo. Ang haba ng pasensya niya. Kaya, Sir Justin, thank you so much. You're the best. Ay, Aside- Kaya nga, aside from Sir Justin, yung teacher namin dito sa digital marketing, of course, na-inspire din ako sa family ko sa Pinas. Kasi alam mo yung parang as of now, talagang hindi ko talaga kayang ibigay lahat kung ano mga gusto nila. So, kaya ako nag-aral para ma-enhance yung kung ano yung mga kaya ko pang gawin para sa sarili ko. Yung tipong kahit nagtatrabaho ako, magkaroon ako ng side hustle. Yung para ganun, meron kang backup. para may backup ako. Yun talagang pinaka-target ko. At the same time, gusto ko parang i-ano yung nasimulan ko na online business, which is hindi pa talaga siya totally pero gusto ko siyang alam mo yun, At enhance. saka to think, di ba, kung i-share mo lang sa bahay ka nag-work. Oo, as in, parang sabi nga nila, di ba nga, siyempre ako sa bahay talaga ako nag-work. Parang, I'm so lucky na rin na, alam mo yun, yung off ko is every week is twice in weekend kasi nagawa kong mag-aral. And yun nga, ang lagi ko sinasabi sa mga friends ko din na katulad ko na mag-aral din sila para hindi sila ma-stuck kung saan lang sila. Kasi ang dami natin pwedeng aralin at alam mo yung marami tayong free time para magawa natin ng way. Hindi lang tayo puro scroll lang talaga. Kaya, yeah. Very inspiring ka naman, ate. Thank you so much, May. Gusto ko mayak sa Tayo ka na ba? This question is for you, May. Paano nakatulong ang pag-aaral dito sa school, sa skills at confidence mo? Kasi sabi ko nga nung unang pasok ko dito sa digital marketing, mahiyain ako. Kita niyo naman, natatawa na mahiyain ako, parang hindi naman. And then tahimik ako, so parang wino-workout ko talaga na yung confidence ko is ma-boost, ma-build ko siya. And parang hindi ko naiisipin yung sasabihin ng ibang tao. Parang gusto ko lang na maging ako. Katulad nito, mahal ko tong makikita nyo naman, mahal na mahal ko mag-video, mag-vlog. So talagang kung may mga opportunity na magagamit ko yung boses ko. Kasi before talaga, nag-video na ako na kahit pa paano sa Pilipinas. So, parang nawala yun sa akin, naging behind the scene na yung mga pangarap ko sa media, and then binubuhay ko na lang siya ulit paunti-unti. And through the help of digital marketing, eto ako, parang Parang excited parang ka. tayong namumulaklak ulit. Kaya nga parang andun yung excitement mo ulit. Oo, yung Oo. excitement ko ulit. Last question for you, May. Kung may pagkakataon, ano ang babaguhin mo sa naging journey mo? Journey mo bilang isang OFW? Wala akong babaguhin. Siguro kung may parang wala kasi lahat ng mga naging experience ko dito as being OFW ay nakatulong naman siya sa akin to grow as a person. So, kumbaga yung mga experiences na nangyari dito sa akin sa Dubai, i-share ko na lang sa ibang tao para mag-improve din sila bago sila mag-enter dito sa Dubai. And this is just a simple advice from me, and totoo to from the heart, na pag nag-abroad kayo, dapat alam nyo kung anong purpose nyo, bakit kayo nag-abroad. So, from the very beginning, na nagpunta ako dito sa UAE, my purpose is ibigay ko sa mga magulang yung mga surprises na hindi nila nararanasan. So, unti-unti, hindi man yun sobrang bongga, nabigay ko sa pagiging OFW. So, Wow. di ba? Provide naman ni May. Kaya, ano ba ang kinakatay nyo, mga ka-power? Enroll na sa Power Technical Training Center. Ang hagapan mo sa Tagumpay.